Mag-iikapito na ng gabi. Nagdatingan na ang mga panauhin ayon sa pagkakasunod-sunod ng antas nila sa lipunan. Sa simula yung mga formal sila at mga ginoo, dala marahil ng marangyang kapaligiran. Ang napakaraming ilaw, mga mamahaling kurtina ay nag-atas na sila ay maging kapitapitagan. Ngunit lumabas din ang magaspang na pag-uugali nang sila'y nagkapalagayang loob na. Ang iba na may umanyong sanay sa gayong pagtitipon. Sabi na ako, hindi naman malaman ni Don Timoteo ang gagawing pagbati. Lahat ay kanyang pinagpupugayan at dahil sa kayuyoko, kaiikot at kangingiti sa pagbati, itinulad siya ng isang panahong babae sa isang fantoche o puppet. Dumating ang mga bagong kasal kasama si Doña Victorina. Panibagong batian, kamayan, at mapanukat namang tingin ng kababaihan sa kasuotan at hiyas sa mga panauhing babae. Sinusumpong na siya ng isang matinding pangangailangan, ngunit may dapat batiin at ngitian. Hindi siya makali. Hindi naman maipagtapat ang nangyayari sa kanya. Naroong siya'y tumayo at umupo. Hindi na niya naririnig ang sinasabi sa kanya, ngunit narinig niya ang puminta sa kanyang mga kromo. Ang mga ito raw ay nakarurumi lamang at nakapapangit sa dingding. Ibig na niya suburin na nagsasalita at sabihin, hindi ba ninyo alam na galing pa sa Europa at mas mahal kaysa sa mga pinagpipili sa Maynila? Nakarurumi pa lang sa dingding. Bukas na bukas din ay sisingilin niya ang mga bale sa kanyang tindahan ng puminta sa kanyang mga... Dumating din ang pinakahihintay. Napayo sa masamang pakiramdam ni Don Timoteo. Ang mali naman ay pag-alanganin kung paano babatiin ang Kapitan General. Bakit ba hindi niya naitanong kay Simon ang mga bagay na ito? Habang tinutugtog ang material, pumapanig sila sa hagdan. Ang Kapitan General at ang kanyang may bahay tinulad naman kina Jupiter at Juno. Halos buong katawan ng babae may brilyante. Tunay ang kalungkutang nadarama ng Kapitan General. Matatapos ng 3 taon niyang panunungkulan sa Pilipinas, 2 araw na lang at iiwan nila ang mataas na posisyon. Malaking kayamanan ang kanyang naipon sa panunungkulan. Ito'y nakalagak sa mga bangko sa Europa, bukod sa mga dala niya sa pag-alis sa Pilipinas. May mga hotel pa siya. Ngunit marami siya sinaktan at naging kalaban na ngayon naghihintay sa kanya sa korte. Isa na rito ang mataas na kawani. Ang mga general na nauna sa kanya ay biglang yaman din. Ngunit ngayon ay naghihirap na. Pinayuhan siya ni Simon na magtagal pa ng kaunti, subalit nakakaramdam na rin siya ng hiya. Ang mga pagbati sa kanya ay wala ng kaukulang paggalang.
Hindi na nanganganino sa kanya ang tao. Tuwiran na siyang tinititigan, palatandaang. Samantala, si Basilio ay nasa tapat ng bahay at minamasdan ang mga dumarating na panauhin. Nakadama siya ng awa sa mga taong nagsasaya, lalo na sa mga abay na dalagita na larawan na kawalang malay. Ipagbibigay alam niya sa may kapangyarihan na magaganap upang iligtas ang mga walang sana. Siya namang pagbaba sa karawahe ni Padre Irene. Napawi ang kanyang mabuting intensyon. Ano ba sa akin? Hayaan magbayad ng mabuti kasama mo sa sama. Di ako magsusuko. Ako'y pinagkatiwalaan ni Simon. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Siya ang naglibing sa aking ina. Ngunit ang mga tao ito, ang pumatay. Hindi ako nagiging. Tanging hangaran ko ay hayaan akong mamuhay na tahimik. Ngunit ano ang ginawa nila sa akin? Pakatwiran bang hayaan ko pa rin sa hangin ang katawan nilang durug-durug? Labis-labis na ang aking pagtitiis! Si Simon na bumaba sa sasakyan, dala-dala ang lampara ng kamatayan. Sa pagkakayuko ni Simon na waring nag-iisip, ang anino ay nagkaroon ng kakilakilabot na anyo at naliligid ng apoy. Saglit lamang ang pag-aalinlangan ni Simon, taas ang ulong pumanhid at nawala sa kabahayan. Habang hindi pa dumarating ang Kapitan General ay walang pangalan. Ngunit pakiramdam ni Basilio ay sasabing abong bahay at iilandang nasa hipapawin. Ang tingin niya sa mga tao ay bangkay na durog-durog. Papanaog na si Simon at aalis na. Paskwanta! Tuli na mo! May sindi na ang lampara. Iniisip na rin ni Basilio na iligtas ang sarili. Nagkakatulala siya sa hangin sa pagtakbo. Sa malayo-layo, nakita niya si Isaganing nakatanaw sa bahay. Isaganing! Anong ginagawa mo? Halika, lumayo na to sa bahay na yan! Teka, bakit ako lalayo? Ibig mo mamatay? Sinangka ni Basilyong hatakin ng kaibigan at sinabi ng mga bahay na iyon ay sasabog dahil puno ng pulbura. Nandiyan ang bangkang parang nasa azotea. Yan na may lamang dinamita. Ang kakanan na may dinamita rin. Pagputok niyan, ni isang magdagay walang makaliligtas. Tayo na! Wag! Hayaan mo makita ko siya sa uling sandali. Kung Bukas ay gayon, iba na siya. kung gayon, mangyari na nakasakda. Sakalang naisip ni Isagani ang sinabi ni Basilio. Sa inyo nitong takot na takot, naniwala siya sa sinabi nitong sasabog ang buong bahay. Naalaala niya si Paulita na naroroon at mamamatay sa paraang kakilakilabot. Nanaiging pagmamahal niya sa dalaga. Mabilis niyang tinungo ang bahay ni Kapitan Tiago. Pinapasok naman siya ng mga bantay dahil sa makisig niyang gayak. Samantala, noong nag-uusap sina Basilio at Isagani, lumilibot naman sa mga panauhin ng isang kapirasong papel na nasusulat sa tintang pula ang Mane Tesel Fare na may lagdang Juan Crisostomo Ibarra. Sino iyon? Nagda ito ng isang pilibusterong 10 taon na namatay. Ito ay masamang biro. Ay, kilala ba ninyo ang nagtanong niyong kaibigan? Sumandig ang pare sa sandalan ng upuan at inayaang lumaylay ang kanyang mga kamay. Pagkatigatig ay naging takot. Tatayo sana ang Kapitan General, ngunit baka isipin natatakot siya kaya umupong muli. Tumingin siya sa paligid, isa mang kawal ay wala. Ni wala siyang kilala sa mga nagsisilbi roon. Huwag natin pansinin ang masamang biro. Hindi kaya ang ibig sabihin nito ay papatayin tayong lahat ngayong gabi? Unti-unting lumalamlam ang lampara, kaya iniutos ang Kapitan General kay Padre Irene siya. Magnanakaw! Magnanakaw! Reporter! Madali! Isang reporter! Kapuli na magnanakaw! Isang anino ang sibilis sa kidlat na pumasok, sinunggaban ang lampara at inihagi sa ilog.
bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Makatwiran bang hayaan ko hindi pa rin sa... Akin ng kaibigan at sinabi niya ang bahay na iyon ay sasabog dahil puno ng pulbura. Nakikita mo ba yung damparan na... Sa wakas, dumating din ang pinakahihintay. Samantala, noong nag-uusap sina Basilio at Isagani, lumilibot naman sa mga panauhin ang isang kapirasong papel na nasusulat sa tintang pula ang Mane Tesel Pare, na may lagdang Juan Crisostomo Ibarra. Sino yun? Nagda ito ng isang pilibustero 10 taon ng patay.